Simon Project. Ayan, nagiba na yung bahay. To pulse 26.7. Ano ba? Oh, ikot tsaka sa harapan. Tapos sa nakikita po namin, yung beam niya isa hindi ganun ka tapos yung 1.0 tapos din ako dito. Ayan, 10mm 135 kung saan mas mura dun sa inquire tayo about dun para malaman nyo rin kung magkano per square meter yung good morning po. Lunes tayo ngayon. Meron po tayong bagong gagawin dito sa may dito lang naman sa Magalang. Ayan. Ang gagawin po natin dito is nagpapagawa po ng si Sir J ng parang bahay nung caretaker, yung mga caretaker doon sa kanyang farm dito sa Magalang. So, yun, meron po tayong tropang mga available. So dadalhin ko muna sila doon para may trabaho din sila. Ang pinapagawa po niya halos sa kwarto lang para sa caretaker, sa mga magbabantay doon sa farm niya. Tapos siyempre may sariling CR. So maliit lang naman po ito project natin. Iyarit ko muna itong mga tropa nagagawa doon. Tapos update tayo dito sa aking loop, pigeon loop. Ayan, ay pigeon loop natin. Ayan, nagawa ng kapon tong pinaka hagdanan niya dito, kaya lang yung hagdan hindi pa na-assemble. Siguro tingnan natin dahil baka ako na lang po yung mag-continue nito kasi yung ating welder nisign ko na sa Tarlac project. Ayan, kailangan na rin siya doon. Pwede na po magano doon, maglagay ng pinakaseg sa second floor pagka libre tayo. Siguro tingnan natin pagkagabi, overtime na lang natin to. Kabilaan po kasi itong hagdanan niya. Ayan, hagdanan din dyan. Kabilaan kasi itong kanyang pintuan. Ito yung ating mga breeder. Tapos dito yung hiwalay ko kasi yung mga mga lalaki babae muna. Pagka gusto natin mag-breed, doon naman natin pagsama-samahin. Ayan siya. Tapos ito yung viewing niya. Hindi pa nalipat. Nihintay ko po yung gagawa rin dito si parang junior para magawa na sana to. Pagka natapos na yun, so pwede na natin silang ilagay dito sa sa ating lock. Nagkabayanan ko lang siya. Tatlo po silang gagawa dito sa project natin dito na parang pinaka-barracks kwarto. Ayan, let's go. Sa Magalang tayo. Ayan mga boss, nandito na po tayo. Bali kung natatandaan nyo dumaan na po ako dito last week. Ayan, matagal na po niyang pinapaano sa akin to, pinapatingnan or pinapagawa itong barak po ni Kuya J dito. Ngayon lang tayo nagka-time. Ito yata yung niya. Ito pa yung isang lote niya, 400 square meter daw po yan. So dyan niya rin balak magpalagay ng ng pinaka parang bakasyonan din ni Kuya J. So ngayon doon muna tayo gagawa. At least pagka ginawa yun, mayroon silang dito, magiging pinaka barracks din.
siya tayo sakyan dito pagka nandiyan tabasin nyo itong ano sa daan ha. Ayan yung lote ni Kuya Jay. Tapos yung ating ano dito si Sir Marlon. Yan, nandito na tayo. Ito, dito natin tatay yung pinaka kwarto. Ito na yan. Ayan squad. Tatamaan yung mga kalamansi, i-relocate natin. Ano po siya, para siyang kwarto pero malaki po siya. Bali sukat nito sa 4 meters by 4 meters, halos 12 feet may get, 12 feet by 12 feet kwarto. Tapos lalagyan natin siya ng CR. Po to 4 by 4 4 meters by 4 meters, nasa alos sa 4 times 4 ilan niya? Nandiyan 16 no? 16, nasa 16 square meter. Tapos yung CR nalagyan natin sa labas. Sa tabi ng pose dun sa gawiran, malapit sa water source. Umuto kang kaya eh. Kumagay ang dangoy again, no? Hindi na mo na panyukad. Sang. Ang dami ng tanim ni Kuya Jay dito. Kalamansi. Mahogany. Mahogany lalay ni boss. Ini. Rambutan. Rambutan niya, oh. Rambutan. Silin dami. Talong. Ano kaya ini? Oy, ano ini? Ibang klaseng prutas to, no? Hindi na ako nakikita ng ganito, ah. Ano kaya yan? Talagang matik ng mga itong balang bulak. Bulak? Oo. Suwa? Malilo naman suwa din. Ayan. Ini kamito. Mito. Lapnos, malapnos la. Talong, oh, dami. Ano palang ian doon? Creek. May creek dito sa likod. Yun. Gano'n na dito mga basala. Sa likod sa bandang likuran, meron siyang creek. Kaya lang ano lang, maliit lang. Parang pinakakanal lang or irrigation na maliit. Tapos meron siyang ano dito, parang ano mga mas fish pan. Kaya lang gusto yata ni Kuya Jay dito, ipapatambakan to. Ipapatambakan to kung hinukay nilang fish pan dito. Ayun, no? May bulos na niyang asanin eh. Alyamang ko? Magkadano mo wari kayo niya kawaran. Yan naman lalbog yan eh. Ayan, tingin. Yan, tibagaan niya. Ating asan kayan? Atin? Ano lang asan? Ito. Oh?
Hito. Talo. Talapia, batik ito. Oren. Yung nga hito. Laki. Kalabaw. Kalabaw. Wala man ako nakikita. Yo. Mami, ano lain mo ako? Magubra ako. Lain pala. Kung bato, lain kung bato gen. Na? Ayan na. Bili muna tayo ano, materyales. Sabi dito kalamansi oh. Kalamansi. Ayan, ito po yung isang lote niya. Ayan oh. Ayan, 400 square meter po yan. Ito, malaking hardware to ata. Ayan, medyo mura naman yung presyo rito. Ayan, 32,440. Medyo mababa din po pala yung materials dito. Ayan, yung bakal nila 192 yung 12, tapos yung 10mm 133. So mura po ito. So yung 30 pieces na 9mm 75 pesos. Yung semento 185. So ayan, kagandahan. Merong hardware na mura dito. Chinese din po yung may-ari dito. Chinese. Alawang oh. Alawang ng kanilang warehouse. Magpipick up po tayo ng bakal. So baka mamaya pa daw nila may deliver. Kailangan natin pumick up para mayroon pong magagawa yung mga tropa natin doon. Ang luwang ng bodega oh. Ang daming bakal oh. Mga luwang yan, di 12 tapos gis 10mm. Alawalas yung bodega doon. Ako rin boss. Pasok mo daw ba? Ako na lang. Let's go. Oh, kamu be. Dito na tayo. Okay. Bye pa ito. Iukay natin. Tapos gagawa ng stirrup. Si Adobe ang gagawa po ng mga stirrup. Tatlo sila dito. Maya siguro after lunch alas na rin tayo. Punta naman tayo sa Masantol mga boss. Masantol project. Yan, maraming salamat kay Kuya Jay tsaka kay Sir Marlon sa lunch. Yan po, pinaghanda po kami ng lunch na Sir Marlon tsaka ni Kuya Jay. Thank you po. Thank you.
Itong Coca-Cola, oh. Thank you very much kay Reggie tsaka kay Sir Marlon. Ayan na, ito po yung 400 square meter ni Sir J. Sukatin lang namin para makuha ko po yung perimeter, sukat ng lote. Kung gaano kaluwang dito sa likod, gaano kaluwang dito sa harapan, gaano kaba. Dito na tayo metro. Ano yung mo dun, be? Tumbok mo dun, ipaganyan na. Itong ano na to, ito yung dulo na to. Tumbok mo dun sa pader dun, dun sa dulo dun, no? Sorry po natin yung kanyang haba kung papalo ng 400 dito. Halos hanggang dito po sure. Taas mo, taas. Taas mo. Yan. Ayan mo, ilahin ko 29 meters. 29 meters, 0.4. 29.4. 29.4. Lista natin. Lista natin, 29 meters, 0.4. meters po yun. Doon tayo sa likod. Doon tayo sa likod. Sa likod. Mas maluwang yung frontage niya kumpara dito sa ano, sa likod. Hindi ko lang sure kung magdadaya lang tayo sa mata or parehas lang. Ang ganda sukatin natin. Mas nasa 13 meters. 13 meters. 13 meters ang kanyang back. 13. Tapos doon sa harapan. Yan, dito naman po tayo sa ano, frontage. 13 meters yung sa likod. Akin na yan. Doon mo ilagay. Tingnan natin kung parehas. Dito ka sa labas, sa labas. Dito sa labas. Yun, doon sa may pader na yan. For sure yun na po yung hangganan niya. Pero mas maganda pagka nilagyan namin ng gate to. Dahil medyo masikip lang itong kalsada, halos sa sasakyan lang yung magkakasya. Mas maganda kung i-ano natin, set-back natin yung bakod tsaka yung gate. So dito sa harapan, mas maluwang talaga dito sa harapan. Dito sa harapan nasa 13.7. 13 meters, 70 centimeters, 13.7. Maluwang ng 70 centimeters sa harap, 13.7. Tapos doon, itong kabilang area nito, daan mo doon. Yan mo doon. Sige, hilahin mo. Yan, daan mo dyan. Hilahin mo doon sa loob. Sakatin natin yun. Tignan natin kung pasok sa 400 square meter to. Malamang dito halos parehas po yan. Magkakaiba lang dito sa frontage. Pero kailangan din natin yung ano nito, yung kanyang pinakatitulo para makita natin yung talagang sukat niya. I-actual lang po natin para makita natin yung ano dito, yung existing na bakod or nakatayo. Actual kung tama ba.
Baba mo konti be. Yan, yan, yan. So, nandito nasa 29.9. 29.9 tama ba? Double check. 29.9 mas maluwang dito sa area na to. 29.4 doon sa kabila, 29.9 dito. 29.9. Okay. Beo, rolyo mo. Ito na po yung kanyang perimeter. Iyan natin mamaya, kukompute natin kung ilang square meter to. So ayan na po yung sukat nya. Bali hindi siya parehas. Ang gagawin natin mga boss, pagka hindi po parehas yung sukat, for example ito 29.4 tapos 29.9, yan po natin to, i-add na lang natin yung dalawa. Sample 29.4 plus 29.9 equals 59.3. Tapos ano natin yan, divide natin sa dalawa, divided to 29.65 ang nakuha natin dito. 29.65. tapos yung kanyang frontage tsaka yung kanyang likod 13 plus 13.7 equals 26.7. Tama ba? Oo. 26.7 equals divide natin sa 2, 13.35. So tapos yun yung ating ngayong i-multiply. Yun lang po yung pagkuha niyan pagka hindi parehas yung sukat. I-add nyo lang po yung dalawang sukat dito sa likod tsaka sa harapan. Tapos divide nyo sa dalawa. Yun yung gagamitin yung doon nyo yung multiply. Tapos ito rin kung hindi parehas, pagsamahin nyo lang tapos hatiin nyo, divide nyo sa dalawa. So yun yung gagamitin nyo sa ating 29 sa ating 29.65 times 13.30 up. Sir, si sir equals, ayan po yung ating nakuha, 395.8275 square meter. Halos nawawala siya ng halos 4 square meter ang wala siya. Halos 95 square meter lang siya total po niyan. Hindi natin alam kung baka dito sa harapan baka ito wala or parehas talaga, nasa 29.9, siguro mga 30 meters to parehas. So yun, so, halos nasa nasa 400 naman, pero yun nga, sayang yung 4 na metro kwadrado ang wala dito sa ating sukat. Okay, ito yung papel. Tabi mo Kain na tayo. Kain na kami. Kain tayo. Pagpanggap ka pa. Tapos sabayin nyo na rin yung wall footing dito na. Pakulkul mo natin wall footing habang wala pa yung materials natin. Ayan, ano lang yung ginagawa niya, parang bahay lang na maliit. Bahay kubo lang yun.
Hey guy. Pogi, kinaman. Ayan. Maraming salamat kay Kuya Jay. Oh, itong ano, meron Coca-Cola. Mula sa Pure Gold. Ang dami oh. Oh. Matenetic. Ayun ka. Oh. Today, nagbangon ka? Ice cream? Ay, ano yan? Ay, sarap. Kain po tayo. Kahit hanggang mamayang gabi pala, may ulong ka pa. Ayun, tumatawag si Ronald Capel eh. Snebby QYAB Pectcover 3, Oni JW, MSG 7 Mervs 4. Idol. Ano idol? Ano idol? Ayan mga boss, solve. Tayo pang natin ang ulam mo. Pero pa sila merienda mamaya. Si Adobe. Ayan na. Mamaya po iwan na natin sila. Yung ating mga pamposte 12mm. Tapos yung ating mga gagamitin stirrup, ano na po yan, 9mm standard. Ayan. Para mas matibay. 12mm na natin. Para if ever na gusto nilang extend pa, so pwede. Ayan. Ito, malaki na po ito. Parang isang ano na to, kwarto ng isang master bedroom. Ayan. Tapos doon natin lalagay yung CR tsaka kusina dito sa gawin rito. Maglalagay tayo ng pinaka dirty kitchen din dyan, at least malapit sa poso. Iwanan natin sila. Sasama natin si Bebe oh. Bebe, si Junior, shoutout kay Doc, tatay niya. Shoutout mo sa tatay mo. Nagtanim. Nagtanim. Shoutout mo, sa'yo mo tayo, magpapabait ka dyan ka mo. Nagtanim ng palay. Oo, tanim sila ng palay. Seatbelt ka, Be. Seatbelt ka para masaya. Ayan. Go, San Simon tayo. Ayan, nandito na tayo. Ayan, as you can see mga boss, nandito na tayo sa San Simon Project. Ayan, nagiba na yung bahay. Bah, di ba lang bayong ay? Bagong mason. Ayan o, ang ganda nito pagka natapos. Ayan mga boss, nag-umpisa na po silang mag-bakbak dito sa beam para palitawin yung bakal. Halos sa 4 inch ang ano po natin dyan, ating palitawin dun sa may bakal. Tapos dadagdagan pa natin ng karagdagang suporta itong beam. Dahil sa nakikita po namin, yung beam niya isa hindi ganun kalaki yung kanyang concrete cover. So ilalagay natin sa standard size, at least mga 20 cm yung kanyang lapad. Ito kasi halos nasa ano lang po ito, nasa halos 14 cm lang, 14 cm yung lapad ng beam, yung kanyang pinakalapad. So dadagdagan pa po namin yan, dadagdagan pa natin siya ng concrete cover tsaka additional rebar para tumibay. Tapos yung ating gagamitin na ano dyan, na pang slab, yun nga, steel deck, web deck ang gamit natin. Tapos yung kapal niya is 1.0 ang kapal, pinakamakapal. Bali nagpakambas na ako kay Bayaw. Pangambas na po ako dito ng steel deck. Check natin yung yung canvas ni Bayaw dito. Pangambas na ako last week. Yan yung 0.8, 445 per linear meter. Tapos yung 0.9
500 per linear meter. Tapos yung 1.0 555 po ang linear meter. Web deck po ito. Tulad ng ano dyan, yung ginamit dyan, web deck. Hindi ko lang alam kung gaano kakapal po yun. Pinakamakapal na po yung ano dito, yung 1.0. Tapos yung ating yung flat deck, ayan, yung presyo niya flat deck. Tapos yung flat deck halos ano to, hindi siya ano, matibay. Kaya mas gusto ko itong ano, web deck. Flat deck medyo mura 0.8 220 per linear meter. Tapos 0.9 250. Tapos yung 1.0 275. So ang gagamitin natin dito mga boss is itong web deck na 1.0 555 para matibay po itong ating gagawin na project dito. Tapos yung mga bakal nila, nagpakampas din ako dito. Ayan, 10mm 135 kung saan mas mura dun sa binilhan natin kanina. Nakuha lang natin ng 132 ang bakal kanina doon. Tapos yung 12mm 194. So kanina nakuha natin ng 190. Ayan, 12 tsaka 10 tsaka 9 lang naman po yung ginamit natin doon. Ano lang naman po yun, bahay na maliit lang naman yun. Ayan, ongoing yung pag-demolish dito sa ano, para preparasyon para malagyan natin ng scaffolding, malagyan ng karagdagang suporta itong mga beams. Tapos bago ko ipapakagalaw yung sa taas, gusto ko itong munang sa may harapan yung ating mag-focus habang wala pa rin naman yung ating mga scaffolding na gagamitin doon, yung mga GI pipe na gagamitin natin pang scaffold. Tapos pagbakalas din dito sa may labas, yan, kailangan baklasin din yung mga spandrel nyan. Yan, mga spandrel hindi na po magagamit yan dahil ang design nitong bubong na to, itong bahay na to, ito na po siya, wala na siyang roofing na yero. And tapos ang gagamitin natin dito, tulad na sabi ko, is asphalt membrane ang gagamitin natin para sa waterproofing. Medyo may kamahalan po yun. Kaya lang siyempre doon na tayo sa talagang sigurado. Asphalt membrane, yun po yung nilalagyan ng ang tawag dito, asfalto, tapos sinusunog. So mag-i-inquire tayo about doon para malaman nyo rin kung magkano per square meter yung pag-installation ng asphalt membrane. Tapos meron po mga qualified na installer nun. So tingnan natin para matutunan din natin yung paglagay ng asphalt membrane. Na, ayan, dito sa taas sa second floor wala pa po kaming binagbag dito. Hindi pa kami nagbaklas ng yero. Ayan, dito yung kanyang beam, matibay naman po ito, pero dadagdagan pa natin ng karagdagang suporta pa to. Roofing beam, yan, medyo ano to dito, makapal yung beam nya. Merienda mo na, merienda. Ang isa rin sa ating re-repair to, i-atras natin yung cabinet para meron po siyang suhutan ng paa. Merienda kayo pa. Yan mga boss, iwan na po natin sila dito. Nandito naman si Utol tsaka si Paring Ruel. Yan, nagbalik po sa atin si Paring Ruel, yung pong ating isang foreman din na naaasahan. Umuwi po kasi ito sa Maynila. So yan, natapos na yata yung kanyang project. So yan, ulit sa atin, pumasok ulit sa atin. So siya po yung magiging dito, magiging foreman. Si Paring Ruel, kapatid po niya ni Ramiro na isa rin sa ating na maaasahan na foreman. Tapos meron pong humahakot ng pantambak. Dito kasi sa ating area wala na masyadong tatambakan naman dito. Meron pa tayong titibagin doon sa taas. Bale yung sa taas na yan, titibagin pa po natin yung slope ng pinakabubong niya. Tulad ng ginawa natin dito, magpapalitaw din tayo ng bakal at least mga 4 inches. Ayan.
Tapos lalagyan natin ng support itong pinaka beam para mapatibay po natin. Tapos gagamit tayo, yun nga, gagamit tayo ng steel deck, web deck na 1.0 ang kapal para mas matibay. Tapos waterproofing, asphalt membrane ang ating purpose na gagamitin dyan. Let's go, iwan natin sila. Umaga tayo makauwi kapag edit. Tara be, let's go. Yan, seatbelt.